Good morning mga katropa. Ito medyo maganda-ganda na yung aking pakiramdam. Naabot ako ng sipon at ubo ngayon kaya mag-ingat kayo ngayon at uso ang sakit. Ito ay magla-live sana ako kaya lang parang natatakot pa ako mag-live eh. Ito na lang muna, record. Ano ba ang mga issue ngayon na mainit na makikita natin sa extreme media? Total, bahagi na tayo ng extreme media kasi papahayag tayo ng ating mga saloobin at ang ating mga pananaw sa nangyayari dito sa ating gobyerno, sa ating bansa na napakagulo, no? Itong mga trolls ba tawag diyan, mga bayarang mga vloggers. Sa kabila may vloggers, sa kabila may vloggers din. Para silang nagsasabong, no? Itong sa kabila ay nagbubunyi dahil isang religious organization ay nagpahayag na umano ng pagtutol, no, sa ginagawang People Initiative. Hindi naman yun ang ano dun eh. Wala namang ano yun. Wala namang dating yon para sa kanila. Kasi dito sa kabilang mga trolls, ano naman kung nagpahayag, di ba? O para sa kanila, no? From the start, ang totoo niyan, alam naman talaga ng mga kongresista na yan, nagsusulong ng PI, na ang mga religious organization dyan na malalaki, malalakas ay tututulan tayo niyan. Alam na nila yan. Hindi na issue ngayon yan kung tutol sila o hindi. Ang tanong dyan, ano kung tutol? Kasi bago nila plinano yan, ay alam na nila na tututulan sila ng mga religious. Unang-una dyan yung mga religious organization. Ang tanong dyan, mga vlogger na na mga nagbubunye na meron na kayong kakampi dahil tutol na nga yung mga religious organization sa inyong partido ay kampe or pabor yung pagtutol, hindi yun eh. Ang tanong dyan is kung tutol, ano gagawin? Kung ipupush namin o ano ngayon, kung itutol kayo, itutuloy pa rin namin to. Saan tayo ngayon uuwi? Saan tayo hahanto? Anong pinakalundo nito? At ang tanong pa dyan, pangalawa, gaano kayo kahanda? No? Gaano kayo ka-prepare? Kasi desidido na itong gobyerno. Alam mo, desidido na silang ituloy yan. Kaysa sarswela sila dyan, magdrama-drama sila dyan, na nagkukontrahan o ano, pero totoo, ang ano kasi, ang diskarte, magkakampi. Ang diskarte kasi, kung mapapansin nyo mga kaibigan, no, parang discarding hapon ito, parang ranger nga ang tawag nila rito, discarding ranger ito. Ginapang muna ito. Nung ginapang ito, pumutok. Alam mo yung mga diskarte ng mga sundalo, gagapangin ka, military tactics. Pagkatapos, pagka nandun na ka na sa area ng kalaban, saka ka ngayon magpapasabog, anong tawag dito? Demoralize ang mga kalaban. Masisira ang diskarte, mawawala, magkakagulo. Isa sa pamamaraan ng diskarte ng labanan yan. No? Ginapang, pagkatapos pinasabog, saka ngayon mawawala na. Ganyan ang dinidiskarte nila eh. Kaya pati nga Senado nagulat na lang eh. Si Bato, pastilan, sabi ni General Bato. Naunsa man di ay mo, mga ano man kayo, mga manluloko man di ay mo. Ganyan pala kayo ka manluloko. Didemolish nyo na pala kami, pero ito para ang pino-front ninyo sa amin, pero ang totoo, tinatanggal nyo na pala ang aming karapatan bilang mga senador.
Hanggang ngayon sila Bato nagugulat, 'no? Sila Amy Marcos, gano'n, nagugulat sila habang kinakalkal nila ang ano nito, ang diskarte ng kalaban. Kasi unang-una nakapag-first base na sila, eh. Yari na, eh. May meron na silang mga dokumento na pinapirmahan sa mga tao. Meron na nga silang mga na ano ngayon na, mga kaya mag-ingat tayo, mga claim stub. Kapalit ay pirma, claim stub. Isipin mo 'yon. Oh, magugulat ka na lang, eh. Huwag kayong popirma, huwag mga kaibigan, delikado 'yan. Delikado 'yan. Ang 'pag napirmahan niyo na kasi na kapag ano kayo, ang igagamitin na nila yung mga pirma ninyo, may people initiative na, eh. So, ipapasa na natin, lagyan na natin ng resolusyon ito. Pagkatapos, pagdating sa presidente, pipirmahan na ng presidente. Presidente ba nang pwede magpapigil niyan? Pero yan ay maaaring ganyan ang gagawin nila diyan. Pagka nagawa na nila, no, mga kaibigan, itong nakakatakot diyan, eh. Oo. Mabigat 'yan. Baka teka muna.